Now, as majority of you knows, we are in part 2 of the series that we started last Friday. Sabihin nyo nga, part 2. Isa pa, part 2. So, part 2 na tayo ng series na tinawag kong Lord, Fruits Pa More. So, tonight, kagaya ng ginawa natin last week, I want you to raise your head up and ask the Lord, Lord, Fruits Pa More. Come on, 1, 2, 3, go! Isa pa, you may conviction. 1, 2, 3, go! Amen. Lord, Fruits Pa More. Amen? So, let me read our main verses. Ito yung binasa natin last week. Ako muna babasa. Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. So, last week, inuna natin yung love. Tama? Yan po yung pinag-usapan natin. We talk about the first fruit, which is love. Amen? So, tonight, ang focus natin is about this called joy. Sabi nyo nga, joy. At last week po, as sabi ko po last week, you are leaning to your flesh most of the time rather than being guided by the Spirit of God. Kung hindi mo talaga naintindihan itong mga fruit na to. Tama? At yung love na itinuro ko sa inyo last week, marami tayong natutunan. Sino marami natutunan last week? And I mentioned that Paul writes to the church in Galatians, no po? And it's not only one church, sabi ko sa inyo. In fact, he's writing to several churches. Yung mga bata po, pakikulong lang sa mga bisig ninyo, no po? Para po hindi tumakbo sa harap. Amen? So, hindi lang isang simbahan ang sinulatan ni Paul. Natandaan niyo po ba yun? It's a number of churches in the area. Yung verse na binasa natin kanina. And from chapter 5, verse 19, as I told you last week, he draws a comparison between walking in the flesh and walking in the Spirit. At sabi ko sa inyo last week, kung ikaw isang matagal ng Kristiyano, dapat you are walking in the Spirit already. Yung flesh dapat wala na. Can I hear a loud amen, please? Alam nyo, kung sabay-sabay kayo mag-amen, hindi halatang ikaw yung pinatatamaan ko. Amen! Oh, hindi halata. Tama? Hindi halata dahil ikaw yung nagwo-walk sa flesh kasi sabay-sabay kayo. Now, how many of you will agree if I say na mas madali mong masisira ang buhay mo? Mas madali mong masisira ang future mo? You can mess up your life rapidly if you are still walking in your flesh this time. Madali lang sirain ang buhay mo. Naririnig mo ng Word of God, naririnig mo ng salita ng Diyos, nagsisimba ka na, but if you're still walking in your flesh at hindi ka nagwa-walk guided by the Spirit, madali lang po masisira ang buhay natin. Yan po yung katotohanan. At ang sabi ko dito, kaya sinabi ko, you are leaning to your flesh most of the time rather than being guided by the Spirit of God. Kaya po may mga tao na naliligaw kahit nasa simbahan na, nagwawala, amen, because they're still leaning on their flesh. Hindi sila guided na Espiritu ng Diyos. Kaya marami po napapahamak, tama? Can somebody say, works of the flesh? Isa pa, works of the flesh. Now, tingnan niyo po yung sabi ko rito. Pag sinabi po works, this is what you produce by your own effort. Amen? Hindi na kailangan i-memorize pa yan. Self-explanatory na yan. So, kung tinatrabaho mo, may ginagawa ka, pinagpapaguran mo, then there will be some production in you. So, kung ikaw isang taong nagsisimba na, then still works in the flesh, kaya po ganun nangyayari sa'yo. Amen? Wala kang peace, wala kang katahimikan. But listen to this. Fruit is what the Spirit produces in you. Tama? Ito yung fruit na sinasabi natin sa verse. Meaning, the fruit of the Spirit is not something you manufacture. Okay? Narinig niyo po ba ako? This is something that grows naturally when you remain connected in the Lord. Kapag ikaw ay connected sa Panginoon always, at hindi lang tuwing may problema ka, ang sabi ko na, it will come to you naturally. It will grow naturally in you. Amen?
Kaya nga, nung una natin nakilala si Lord, nawala yung pag-iinom, nawala yung bisyo, nawala yung droga, nawala lahat halos. Nawala yung pagmumura. Kasi naandoon ka sa leading ng Spirit sa Diyos, ng Diyos sa'yo. Tama? Pero pag tumatagal na, kapag nawawala yan, nagkakaroon tayo ng issue. Kasi nasa iyo na, nawala pa. Pinakawalan mo pa, tama? So, sabi ko, yung pong growing naturally, if you are connected with God every single day of your life, it will grow inside of you naturally. Bababago ang perspective mo. Yung 9 fruit na binasa natin kanina, tutubo sa puso mo yun isa-isa. Kaya nga masarap pag-usapan. At alam ko, na-bless na kayo sa love, tama? Ang dami nating na-realize na yun pa yung love, hindi pala basta-basta yung love if the Spirit is leading you. Kaya po palagi yung sinabi sa inyo, it's very important that you recognize and surrender always to the Holy Spirit. Dapat nire-recognize natin yung Holy Spirit, tama? Para po sa mga first-timer, nung ako'y bago sa church, nung ako po'y doon sa dating pananampalataya pa, lagi kong ginagawa yun, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Hindi ko alam ang meaning nun, ginagawa ko lagi. Nakasakay ako sa jeep, dadaan ako ng baklaran, ginagawa ko lagi. But really, I don't know what's the meaning of that. But right now, when we study it from the Word of God, naunawaan natin, yung palang Espiritu ng Diyos, importante. Amen? Yung pala yung iniwan sa atin as a follower of Christ, as a believer of Christ, para maging tunay na tunay yung pagbabago ng buhay natin. Amen po ba? And I mentioned last week that Apostle Paul draws one comparison in chapter 5. Comparison about, again, walking in the flesh and walking in the Spirit. At sinabi niya sa kanyang letter that if you walk in the flesh, ito yung mangyayari sa'yo. Inisa-isa ko sa inyo last week, kung maalala ninyo. Sabi ko sa inyo, babasahin ko yun one time lang, hindi ko na babasahin ngayon. Amen? So yung mga nakamiss nun, panoorin niyo po sa live o sa YouTube. Nasa YouTube na po yun. Panoorin niyo po sa YouTube, nandoon na yun. At sinabi ko sa inyo na wala isa man sa atin nag-exempted doon sa mga bagay na nakita ni Paul. Wala. Lahat tayo pasok. Kaya ang sabi niya, this is the fruit of the Holy Spirit. Dapat lahat tayo meron ganon. So, tonight, I will not talk about those, but kagaya ng ginawa natin last Friday, I will talk about the fruit of walking in the Spirit. Amen? And when you walk in the Spirit, listen to me everybody, if your life is under the control of the Spirit of God and ruling and guiding you, there will be some certain fruit as evidence. Kaya yung sinabi ko last week, merong resulta, merong byproduct na mangyayari. As a matter of fact, mga anak, if you're a child of God and you walk with Christ, there will always be a fruit that is listed doon sa mga verse na binasa natin. Kaya nga, ang panalangin ko, nawa, kahit isa lang, meron doon na mapunta sa'yo. Tama? And for the benefits of those sa mga hindi naka-attend last week, sa mga first-timers, sa mga hindi naka-attend, magre-review tayo. Quickly lang, quick review para po masundan nyo yung message. Last week, we talk about love as the first fruit. Doon sa verse kanina. As we define love as agape from the Greek word itself, yung love na yun means, I give with hopes of nothing in return. Kumbaga, nagmamahal ka, wala kang hinihintay na kapalit. Tama? Again, para sa mga wala last week at sa mga first-timer, pag sinabi nating love from the Spirit, ito po, yung agape kind, nagmamahal ka ng tapat, nagmamahal ka ng sapat, binibigay mo lahat, ginagawa mo lahat, pero wala kang hinihintay na kapalit. That is love. Now, because I'm trying to make a quick review, unfortunately, ito po yung nangyayari, some of us are equated love with emotional feelings. Tama? Ini-equate natin yung love, yung pagkakaalam natin sa love, with some emotional feelings. And what do I mean with that? Yung tipong ang gaan ng pakaramdam mo sa isang tao, lalaki man o babae, you get some good feeling about the person. Amen? Are you following me? And then time will come and you will say, you are in love with that person. Amen? Are you following me? Tama? Now, look at me everyone. Tonight, I would like to add from last week that love is more than an emotional feeling. Yung pinag-uusapan nating love dito is more than an emotional feeling. Because your emotion can change one day. Tama?
Pag ang pinairal natin yung emotion, nagpapalit yan one day. That's why Jesus and the scriptures use the word agape. Sabi niyo nga, agape. Kaya po ang Panginoon, tinawag tayo at nakilala natin si Lord sa buhay natin because binigyan niya tayo ng agape love. Ang sabi niya, for God demonstrated His own love toward us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tinignan kung sino ka, anong nakaraan mo, anong pinaggagawa mo. Basta alam niya, mahal ka niya, tapos. At kaya nung nakilala natin si Lord, eto na tayo. Naramdaman natin yung pagmamahal, kaya minahal natin siya pabalik. Kaya dito, tinasabi natin, walang relihiyon. Ito, relasyon. Dahil yung katabi mo, ikaw, mahal tayo ng Diyos, tama? Magsisimula ang relasyon pag minahal mo siya pabalik. Ngayon, kung makaalala mo lang ang Diyos dahil may problema ka, which is ito yung ginagawa ko before, hindi po relasyon ang tawag doon. Ang tawag doon, relihiyon. Dito sa church na to, wala tayong relihiyon. Meron tayo relasyon. At depende sa iyo kung gaano ka-intimate ang relasyon mo sa Kanya. The more the intimate is, the more you can know that you are saved. Tama? Na one day kapag namatay ka, sa langit ang punta mo. So, ganun tayo minahal ng Panginoon. Basta minahal ka niya, period. Hindi niya tinignan kung sino ka. Can I hear an amen? Now, sino po sa inyo dito naranasan na magmahal? I want to see your hand. Alam mo, iba sa inyo, sinungaling pa rin hanggang ngayon. Sabi ko, sino sa inyo naranasan na magmahal? Yung iba hindi nagtataas? Hindi pa kayo nagmamahal? Sa edad mong yan. Oh, again, tatanungin ko kayo, sino dito naranasan na magmahal? Ayan. Gusto pa talagang sabihin sinungaling. Tama? Okay. Kaya po sinasabi yun, kasi po, last week, if you will remember, I used the illustration. No po, na tayong mga lalaki, no, tayong may mga asawa dito, tayong mga lalaki na may asawa, di ba? We provide our family, for our family. We provide the food on the table. We give money to them for paying everything. No po? Nagtatrabaho tayo para sa kanila, sa asawa, sa anak. We provide their daily needs. Tama? And I said, we thought that we are demonstrating love with our wives and our kids and our family. Akala natin, dine-demonstrate natin yung love. Pero po, the truth is, we are usually waiting for something in return. Di ba? Ginagawa ko to. Kailangan pag-uwi ko, may pagkain ako. Kailangan pag-uwi ko na pagpasok ko, malinis yung damit ko, planchado yung damit ko. Yun ang hintay nating kapalit. Well, this is not the love that God was telling him right now. Hindi po yun yung love na sinasabi niya. Tama? We are doing those things for our family spouses, pero may ginagawa, may hinihintay tayong kapalit. So my point last week was, sa bawat ginagawa natin, we had anticipation of getting something back in return. Maalala niyo yun? But again, ulitin ko lang ulit. That's not the level of love that God wants you and me to have. Hindi yon. Pinaliwanag ko sa inyo last week. Because He's calling us to a level of love that we give whether we get anything back or not. Gusto niya magmahal ka sa mga taong hindi ka mahal-mahal. Ang gusto niya magmahal ka nung wala kang hinihintay na kapalit. Yun ang level ng Diyos na gusto niya sa iyo at sa akin. At nakita natin sa Book of Luke lahat, last week. Pinakita ko sa inyo sa Book of Luke kung ano yung mga dapat natin gawin. Amen? Now, you cannot do that kind of love in your own strength and power. Amen? So, you need the Spirit of God to help you. Amen? Amen? So that will be able to have that kind of agape love for another person. Paano? You need the Spirit of God. That's why we should have the Spirit of God in this life. Kailangan po ina-acknowledge natin yung banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga po may mga training tayo, tinuturuan namin kayo na ang Espiritu ng Diyos is hindi yan bagay, hindi yan something na nakita mo may umiiyak dito, the Spirit of God was there. No. The Bible is very clear that the Spirit of God is a person. Dito ko lang natutunan yan when I read the Bible. He is a person. Kaya pala sabi ng Panginoon, it is good for you that I will go. Sabi niya sa mga disciple niya, nung siya bumalik sa langit,
At sabi niya, so that the Helper, the Holy Spirit, will be with you. So, ang isang Kristiyano, isang tao na hindi ina-acknowledge ang Holy Spirit within him o within her, kaya mahinang klase ka. Nasa Diyos ka na delay lang ang sweldo mo. Amen? Parang gusto mo magpakamatay na. Parang gusto mo magpasagasa na sa scooter, sa Electra Road. Samantalang na-delay lang ang sweldo mo. Ilang araw? 2 araw. Amen. Narinig niyo po ba ako? So, that's fruit number 1, you love. And tonight, our topic is joy. Sabi niyo nga, joy. Somebody say, joy. So, kanina, nagwo-worship tayo. Grabe, no? Yung kanta, panay joy. Grabe, ang sarap kumanta talaga sa Panginoon, no? Di ba yung meron doon po ulit-ulit na kinanta natin yung the joy of the Lord is my strength, tama? Amen, amen. Narinig ulit, sabi niya, the joy of the Lord is my strength. Grabe yung mga tao rito, lumulundag na, no? Tama? So, hindi mo pwede kumakanta ka nun ng, the joy of the Lord is my strength. Hindi pwedeng ganon. Dapat makita yung joy sa'yo. Amen? Hindi ko masisisi yung first timer. Kasi first timer, bago pa lang sila. Pero tayo matatagal na, dapat nararamdaman natin talaga yung joy. Amen? Because really, the joy of the Lord is my strength. Amen? So, palakpakan nyo nga si Lord. Come on. And when you say joy, it means cheerfulness, calm delight. Yun ang ibig sabihin ng joy. Well off. Yun ang ibig sabihin. In other words, listen to me carefully, joy is a deep inner rejoicing. Tama? Galing sa sistema mo yung joy. Tama po ba? Gusto ko po meditate nyo lahat ito. Yung word na inner rejoicing. Gusto ko pong tingnan nyo mabuti yan. Can you please repeat after me? Inner rejoicing. And so tonight, what I will do, makinig po tayo mabuti, is i-define ko muna first the difference between joy and happiness. Tama? Kasi ang akala ng marami, ang happiness at saka joy, pareho. Because some of you is living in your life in the basis of happiness. Tama? Ulitin ko ulit. Some of you are living in your life in the basis of happiness. Now, sino niyo po sabi ko dito? Happiness is the result of external circumstances. So, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, happiness is when you get promoted in your work. Lumaki yung sweldo mo. Happy ka. Tama? Happiness is when you get a new car. And you're so much happy. Nakapasa ka sa lisensya, nakakuha ka ng saksyan, you're so much happy. Tama? Happiness is kapag nabigyan kayo ng anak na matagal nyo nang hinihintay. At lately, dumating din. Finally, dumating din yung anak na pinakahintay ninyo. You and your wife, you and your spouse are so happy. Are you following me? O ang mga kababaihan, nagpunta sa isang mall, bumili ng damit, grabe, fit na fit sa kanyang healthy body. Pasok na pasok sa kulay, nakasale pa. Nabili niya, grabe ang happiness niyan, tama? Ang mga lalaki nakakita ng sale, Jordan. Hello? Nakasale yung Jordan. Hello? Happy ka niyan. Lalo na pag sinabi ng asawa mo, sige, bilhin mo na. Lalo na pag aprobado, amen? Happy tayo niyan. So, meaning, ang sinasabi ko rito, it's external. Yun po yung happiness. But joy, in the other hand, listen to this carefully, because I don't want you to miss this. Joy is different from happiness. Because happiness, as I said earlier, is driven by external circumstances. But joy is generated internally. Sabi nyo nga, joy is generated internally. Isa pa. In other words, joy is not dependent upon external things. Ang joy, binigay sa atin ng Diyos na hindi nangangailangan ng external activity para lang maramdaman mo. Amen? May kausap pa ba ako dito?
Importante mga anak na maunawaan nyo to tonight because some of you are feeling sad, feeling depressed, frustrated, miserable, discouraged, full of sorrow, kahit na nasa church ka na, sometimes ganun ang pakiramdam natin. So it is very important for you to know na hindi kagustuhan ng Panginoon ng isang believer ni Lord na de-depress pa rin, napoprostrate pa rin. Kaya lagi ko example, isang believer ni Lord, pagising na umaga, ilalagay sa FB wall niya, feeling sad. Buti na lang, these days, wala na ako nakikitang ganon. Kasi pag may nakikita ako, mini-message ko talaga anak, ano yung feeling sad? Pumunta ka rito at i-deliverance kita. Tama? Ang anak ng Panginoon, ang tunay na may relasyon sa Diyos, hindi na nakakaramdam ng sadness. Kahit na may problema yan, may joy internally. Tama? Sige, palampakan niyo si Lord. Come on! Lord does not want you to live your life miserable. Ayaw ng Panginoon yan. Yung buhay mo na punong-puno ng sadness, na punong-puno ng frustration, unhappy, discouraged. Ayaw ng Diyos yan. Believe ka na ni Lord. So anong pagkakaiba mo sa iba? Kung ganun pa rin nararamdaman mo. Diba? Yun ang gusto. Why? Because He wants you to have your joy. Tama? Come on, somebody say joy. At kaya sabi ko kanina, joy is based on internal deal. It's generated internally. Amen? So, hindi mo na kailangang manalo sa loto, hindi mo na kailangang sagutin ka ng girlfriend mo, ng boy. Hindi mo na kailangan yon. Meron ka ng joy kahit wala yon. Are you listening to me? Kahit na nag-iisa ka sa buhay mo, meron kang joy. Amen? Yung parang pag mag-isa ka lang, parang hindi mo kayang mabuhay. Grabe. Tama? So, ito po yung gusto ko ipaliwanag sa inyo. So, tinan nyo, bibigyan ko kayo ng very practical example. Sino sa inyo nakakain na ng bacon? Taas ang kamay. Diyan kayo magaling. Talaga sa salita lang, taas agad ang kamay. Tama? Wala nang pangalawang ulit, no? No? So, bacon, okay? By the way, sino dito nakaalala nung turo ko nung prayer meeting? Na yung pork okay lang sa atin, tama? Naunawaan niyo yun? Naunawaan niyo biblically, okay? Now, ito pong bacon, if you will remember, sino rito marunong magluto ng bacon? Taas ang kamay. Yan. Isa yan sa mga favorite kong lutuin. Yan. Wala nang timpla-timpla yan. Lagay mo lang. Tama? So, ang gusto kong sabihin sa inyo rito, ito pong bacon na to, no po, fully aware ako that when you cook bacon, you don't need to put any oil in the pan. Tama po ba ako? Tama po ba? Why? Because when you put bacon in the pan and apply to heat, it makes its own oil. Tama ba yung English ko rito? Tama, di ba? So, lumalabas yung sarili niyang oil pag ilagay mo siya sa mainit na kawali. Tama po ba? Alam niyo na kung saan ako papunta. Tama? Amen? And listen to me everybody. Ito po ang joy na sinasabi ng Panginoon sa atin. When heat gets applied in your life, whatever heated situation in your life, you don't need anybody on the outside to do anything for you, to activate the joy. Kusang lumalabas yan inside of you. Amen? Nasusundan niyo po ako? So kahit na gano'ng kabigat, kahit na gano'ng kasakit, gano'ng pa kahirap ang pinagdadaanan mo, habang umiinit ang sitwasyon sa buhay mo, the more na lumalabas yung joy, kusa sa puso mo. Parang wala nakarinig na sinabi ko, Amen? Tama ba? So, habang umiinit ang sitwasyon, whatever situation, gano'ng makabigat, gano'ng kahirap, lumalabas kusa yung joy. Amen? Initial reaction, okay, affected ka, pero you don't need to mourn. Because you have the joy in your heart. Supposed to be. Tama po ba? Now, ito pong gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Listen to me. Whatever happened in the outside, no matter what the circumstances is,
No matter what people say behind you. Hello? How your boss in your workplace treat you. Wala pong problema yan. Whether you got the job or not, whether you're stuck in a heavy traffic, kahit ano pang negative circumstances ang mangyari sa buhay mo, it doesn't matter what's happening externally. Meron kang joy. Hindi nawawala yun sa puso mo. Hello. Susundan niyo po ba sinasabi ko? Yung joy na yan, dapat naka-built-in na sa'yo. Dapat hindi nawawala yan. Tanungin niyo ako, why? Because you have supposed to be the Spirit of God inside of you. Tama? Meron ka ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi ko, acknowledge the Holy Spirit in this life. It's very important yon. Tama mo ba? You are not affected. Again and again, first impression, initial reaction, malulungkot ka. But it will take only one day maximum. Kinabukasan wala na. Kasi may joy ka sa puso mo. Tama? Pwede kang ma-depress. Huwag mo naman tagalan. Na-depress ka ng 6 na buwan, depress ka, talagang hindi ka na makaahon dyan. Tama? May banal na espiritu ka na, bakit ka pa na-depress? And so my job as your pastor and this church, as your spiritual family, is to try to get you prepared for the challenges in life. Tama? Maraming challenges, hindi tayo exempted. But like ko sinasabi, you are not exempted, but you are protected. Tama? Because this life is gonna hand you some challenges. Marami pong challenges habang nabubuhay pa tayo. Kayo, kung ikaw yung taong ayaw mo na ng challenges, edi mauna ka na. Pagpe-pray kita rito mamaya, kunin ka na ni Lord. Para wala ka ng challenges. Kasi habang nabubuhay ka, maraming challenges na darating. Tama mo ba? Hindi mo kailangan hilingin yan. Mangyayari at mangyayari yan. Darating ang pagsubok sa'yo. Kahit hindi mo hingin kay Lord, darating yan. Darating ang pagsubok, darating ang trials, difficulties, problema sa buhay natin, bagyo sa buhay natin. Signal number 1, 2, 3, depende ang darating sa'yo. Amen? Tama ba? But the difference between a believer and unbeliever is this, that Christ has put something in the inside of you and me. There is something inside of you and me that gives you the capacity and the ability to activate that joy deep inside of you. Meron kang kapasidad, meron kang abilidad. Amen? Are you following me? Amen. Are you following me? So, ang gusto ko sabihin sa inyo, hindi ka katulad ng mga walang Diyos sa buhay nila. Hindi tayo yung pag dumating ang problema, saka tayo lalapit sa Diyos, saka tayo magsisimba, saka tayo kung ano-ano gagawin natin para kay Lord. Tayo hindi. May problema man o wala, alam natin that the joy of the Lord is my strength. Alam natin yan. At alam niyo ba mga anak, one thing that I learned as a pastor, you cannot please everybody. Totoo yan. Tama? Hindi mo mapiplease ang lahat ng tao. So whatever people say about you, whatever they do behind you, listen to me, my life is not sustained but what people do. Hello. As a pastor, my life is not sustained but what other people do behind me, or what people say, or how people treat me. Hindi doon tumatakbo ang buhay ko. It's the joy that God has put inside my heart that sustains me. Tama? And dapat ganun ka rin. Amen. Nasusundan niyo po ba ako? Amen? Alam niyo mga anak, sasabihin ko po sa inyo, this is something that I want you to meditate today. Gusto ko pong, bago ka umuwi, meditate mo mabuti ito pinag-usapan natin. Because Jesus wants you to understand that in order for you to get this kind of joy, you need your life to be under the control of the Holy Spirit. Kasi pag hindi kontrolado ng Holy Spirit ang buhay mo, hindi mo mararamdaman yung joy na yan. Promise, hindi mo mararamdaman yan. Amen? That's the secret of that. Kasi ang marami sa atin, minsan, di ba, darating ka sa office, ang saya-saya mo, di ba? Lumulundag-lundag ka pa, lahat good morning mo, kahit kaaway mo, good morning, tama? Ang saya-saya mo. Minsan naman, dumarating ka sa office, hindi maipinta mukha mo.
Tama? Amen. Kahit na si Leonardo da Vinci at Pablo Picasso, mahihirapang ipinta ang mukha mo. Bakit ganon? Kristyano ka na nga. Hello, mga anak, may kausap po ba ako dito? Kasi paiba-iba ka ng mood. Kasi yung joy absent sa puso mo. You are living your life in happiness. Amen? Sabi ko po sa inyo, that's not what Christians are supposed to be. Hindi tayo supposed to be ganon. We're supposed to be consistent in what the Word of God is telling you. So pag sinabi ni Lord na may joy ka, consistent ka, may joy ka. Amen? Alam niyo po ba, blessed na blessed ako last week kasi pag uwi ko pa lang ng gabi, pag gising ko na umaga, grabe, nakita ko may mga posting about love. Tama? At bukang bibig ng mga tao nakapaligid sa akin, love, love, love. Tama? Hopefully, maging consistent tayo dyan. May sumakay ng bus, nakatapat doon sa Indianong nakataas ang kilikili. Matangkad yung Indiano, siya maliit lang, hanggang dito yung mukha niya. So, ang sabi niya roon, love, 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 di ba? That's the application. At dapat yun, hindi lang last week, dapat yung consistent ka. Can I hear a loud amen, please? At may pagkakataon, mga anak, na nagising ka sa umaga, na wala ka sa hulog, amen? Advice ko sa iyo, huwag ka nang pumasok. Mag-sick leave ka na lang. Kasi sisira ang testimony mo sa mga kaopisina mo. Kung wala ka pang joy, masisira. Kasi darating kang isang bakul ang mukha mo, di ba Kristyano yun? Ba't napakasuplada naman? Amen, amen, amen. Mag-sick leave ka na lang. Sabi mo sa katabi mo, mag-sick leave ka na lang. Sabi mo sa kaliwa o sa kanan, sabi mo, kapag wala ka sa hulog, huwag ka na lang pumasok. Sa totoo lang, some days you need to stay at home. You need to work at home. Para sumbong ka man, wala ka man sa hulog, walang makakadisgrasya sa'yo. Dahil wala kang madidisgrasya kasi nandun ka lang sa bahay. Amen? Amen. Are you listening? So tonight, bibigyan ko po kayo ng 3 points. Meron akong 3 points tonight. Amen? 3 points po with regards to our topic. Sabi mga 3 points. Let me read John 15:11. Dito po sa verse na to, si Jesus ang nagsasalita. Ito po yung sabi niya, "These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full." Si Jesus po nagsasalita dyan, kausap niya yung mga disciple niya. Jesus wants us to have that full joy that remains. Kasi doon sa verse na yun, meron 2 point. Ano sabi roon? Balikan natin. Napaaga yung pindot ko. Meron 2 part dito. Ang sabi niya, yung joy mo mag-remain at yung joy mo mag-become full. Amen. Sabi ni Lord sa mga disciple at sinasabi niya sa inyo ngayon, dapat daw yung joy sa puso mo mag-remain, maging consistent, at dapat hindi half, dapat full. So, the first message at us tonight is, Jesus wants to have full joy that remains in us. Amen? Amen. Narinig niyo po ba ako? Are you listening to me? And tonight, I'm giving you one of the challenge. May challenge tayo tonight. Listen to me carefully. Don't live your life and accept anything below full joy that remains. Can I hear a big amen? Huwag niyong hayaan na ang buhay niyo, mga anak, na ang buhay niyo hindi todo o 101% na may joy na nararamdaman sa buhay mo. Dapat meron at mararamdaman mo yan kung hindi ka mawawala sa anumang gawain. Kung nagde-devotion ka, nagbabasa ka, present ka, lagi, kahit saan. Grabe, prayer meeting natin, online na lang, absent ka pa. Tignan mo yung katabi mo, umattend ba ng prayer meeting yan? Tama? Amen? Para yung joy hindi mawala, dapat yung sarili mo, finifeed mo ng salita ng Diyos. Tama po ba? In this life, listen to me carefully, you don't have to ride a roller coaster. Di ba sinasabi natin, ang buhay na to parang roller coaster.
Because why? Why did I say that? Because when you ride a roller coaster, it means you are operating in your flesh. Amen, amen, amen. Nakuha niyo po ba ibig sabihin? Kasi pag sinasabi ko na ang buhay ko parang roller coaster, meaning nabubuhay pa rin ako in my flesh. Sinasabi ko na ang buhay ko ay parang roller coasters. Sometimes you are up, sometimes you are down, sometimes you are level ground. Tama? Hindi dapat ganon. Because if you have joy and activated in your life, dapat hindi mo na sinasabi yon. Dahil kahit may problema, may joy ka pa rin. Kahit na may issues, may joy ka pa rin sa puso mo. Salamat sa 4. 10. 20. 30. Amen, mga anak. Bakit ko nasasabi that you're still operating in your place? Sabi natin kanina, listen to me, fruit of the Spirit is not something you manufacture. Di ba, sabi ko kanina? But something that grows naturally. And it will happen if you remain connected to the Spirit of God. So wala dapat roller coaster na buhay. Dapat kahit issue, connected ka sa Spirit ng God, hindi ka dapat makakaramdam ng down. Kahit na may issue, up pa rin. Are you listening to me, everybody? And I forget to tell you that in the beginning of John 15, Jesus says, I am the true vine. Tama? And we Christians are the branches. Tama ba? Amen? So, basahin po natin. Ano sabi ng John 15:4? Pakabasa nga, please. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Yes. So sa simula pa lang yan, sa 15:1, na po kung babasahin yung 15:1, sabi niya, I am the vine. Yung father ang vine dresser. Tayo yung branches. Hindi mo pwede maging branches yung walang connection kay Lord. Tayo yung branches, ikaw at ako. At sabi rito, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit itself. Kung ikaw lang, kung hindi ka connecta sa vine, kung hindi tayo konektado sa Panginoon, sa Spirit ng Diyos, wala, hindi ka magbe-bear ng fruit. And unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So napakalinaw po. So what do I mean by this? You can only bear fruit when you are abiding in the true vine. Kung connected ka, may intimate kang relasyon sa Panginoong Yesus, magkakaroon ka na yung klaseng joy na pinag-uusapan natin. Amen. Naintindihan niyo po ba pinag-uusapan natin? So, hindi ka magkakaroon nun unless you are walking with the presence of God. Amen? Under the control of the Holy Spirit. Kaya kahit delay ang sweldo mo ng ilang buwan, kahit na wala kang trabaho, kahit na hikahos ang pamilya mo, grabe ang dami ko nakita rito, walang trabaho, nagtabaan pa. Yes, palakpak niyo si Lord. Come on. Kahit wala silang trabaho, kahit nag-delay ang sweldo for how many months? Naku, ang dami ko nakitang ganyan. Praise the Lord sa mga buhay ng mga leaders natin. Kasi hindi nila sinasabing nasa roller coaster ang buhay nila. Alam nila yung dumarating na pagsubok, vitamins. Lord, thank you sa vitamins. Meron na naman ako. Patuloy mo akong palakasin, Lord. Kasi sa bawat pagsubok, diyan ka lalakas. Eh kung hindi ka umaattend ng cell group, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka umaattend ng prayer meeting, paano mo malalaman na ang pagsubok ay vitamins? Hindi mo malalaman yon. Amen? Kaya, the more na wala kang trabaho, the more na delay ang sweldo, umattend ka ng cell group dahil maraming pagkain doon. Hindi ka gugutumin. Hindi mo ba nakita yung timbang nyo nung pumasok ko sa LA, yung payat mo, di ba? Kasi active ka. Sabi sa tabi mo, active ka kasi. Ayan. Kaya malusog ka, amen? Sorry. Huwag natin gamitin yung salitang mataba. Malusog. Amen? Healthy, amen? Amen po ba? Now, bigyan natin ng palakpak si Lord. Na malakas na malakas. Come on. Now, ang gusto ko sabihin sa inyo, sadly,
Some of you doesn't have this kind of joy. Bakit? Because you're not walking again and again with Jesus. You don't have the intimate relationship with the Lord. You're not abiding in the vine. In the vine, no po? Kaya delay ang sweldo mo. Parang gusto mo nang, sabi ko kanina, magpasagasa sa scooter, sa Electra. Nadali lang yung sweldo mo. Why? Walang joy sa buhay mo eh. Walang ebidensya, walang resulta. Tama? Walang byproduct ang pagkakristyano mo. Tama po ba? Amen? So, always remember that the devil will use all kinds of tricks to make you think that you're a loser. Gagamitin niya lahat yan. At ang playground ng kalaban, ito. Itong kalaban natin. So kung absent ka sa mga gawain, mangingibabaw na nandito naglalaro yung demonyo sa'yo at demonyo at tatanggapin mo lahat yan. But I'm here as a pastor to tell you that you maintain your relationship with Christ. Huwag kang mawala sa lahat ng gawain. Lalong malayo, lalong dumating ka. Lalong malaking pamasahe, lalong pupunta ka. Amen? Wala pong apoy na nabubuhay sa isang gatong na himuwalay sa apoy. Mamamatay ang apoy sa'yo. Amen? Kaya humihina tayo. So again, hindi relihiyon ang pinag-uusapan natin dito, relasyon sa Diyos. Kasi ang magbibigay ng joy sa atin, yung relasyon mo kay Christ. How intimate your relationship to God is. Gaano ka-intimate yan? And that's what gives you joy that you're walking with Christ. It doesn't matter what your failures are. It doesn't matter what is your mistakes. It doesn't matter what is your errors. It doesn't matter what is your sins. Whatever it is. Mga anak, please, don't let the devil beat you up and make you feel guilty every day. Huwag niyo hayaan na talunin kayo ng demonyo. Come on. You need to boldly come to Christ and talk to Him. Kausapin mo si Lord. Pwede natin siya kausapin kahit nasaan ka. And confess to Him. Acknowledge Him in your life. Kung nawawala ka ng konti, bumalik ka. Kausapin mo siya. So it does not matter what you're going through or where you're going right now. Hindi po yun eh. You walk with God every day. As in every day. Para yung joy na yung maramdaman natin. Because He says that He's the true vine. And if you want His fruit, you got to remain in Him. Amen? Ako yung ba pinag-usapan natin? And to those of you who are first-timers here tonight, sa mga first-timer natin nandito ngayon, second, third, fourth, fifth timers, kung nandito kayo ngayon, it's not an accident, again, ulitin ko, na nandito ka. O nakaupo ka right now dyan. Hindi aksidente po yan. Believe me. Because Jesus wants you to experience that inner joy na pinag-uusapan natin tonight. Gusto niyang maintindihan mo that itong inner joy na to only comes from Him alone. Hindi po ito hindi po ito. Itong inner joy na to, wala to sa laki ng sweldo mo. Wala to sa ganda ng trabaho mo. Hindi mo makikita sa bar yan. Hindi mo makikita sa swimming pool. Hindi. Sa presensya ng Diyos na nasa loob ng church mo makikita yan. At sabihin na, hindi mo na ako pupunta kasi ayusin ko muna sarili ko. Yan, banat ko noon, noong 2002. Kaya 8 months pa ako nakarating sa church eh. The first time na in-invite ako, 8 months pa kami nakarating eh, kasi ng mga banat ko eh. Ayusin ko muna sarili ko bago ako sumama dyan kasi baka masunog ako dyan. Parang joke lang, pero feeling ko, totoo. Talagang maglilib ako dyan. Why? Kasi feeling mo, punong-puno ka ng kasalanan. Pero tandaan mo, Jesus will accept you as you are. Hindi mo kailangan ayusin ang sarili mo kasi wala kang magagawa kung ayusin mo yung sarili mo. You come and you rededicate yourself to Him. Tama? Because Jesus wants you to experience that inner joy that comes from Him. You come and rededicate yourself. Don't wait till you get better. At sasabi mo, you will fix your life. Wala pong ganon. Walang kaya mong gawin sarili mo na ikaw lang. Kailangan mo ng Diyos sa buhay mo. Tama? So come to Jesus just as you are. And He will love you, I promise you, just as you are. Amen? Mamahalin ka ng Diyos kahit sino ka pa. Naramdaman ko yan. And believe me, naramdaman ng karamihan yan. Amen? So, palakpakan natin si Lord. Come on.
Because mahal ka ng Diyos. More than 2,000 years ago, pinadala niya na yung anak niya sa cross for you and me. At hindi niya tiningnan, at hindi niya hinintay na makarating ka muna rito at marinig mo to bago siya Hindi. Patay na siya sa cross more than 2,000 years ago. And anyone who will accept Him, anyone who will believe in Him, then magkakaroon ka ng kaligtasan. Yun ang plano ng Diyos, kaya ka nandito ngayon. So paglabas mo mamaya, it's your choice if babalik ka pa o hindi. Basta kami na andito lang kami. Amen? Mo yan. Ako, tama yung choice ko. Simula 2002, hindi ako nawala. At marami sa inyo, tama ang choice, kaya naandito kayo ngayon. Amen? At I want to commend Sister Joanne kanina. Nasaan Sister Joanne? Yan. I want to commend her. Alam niyo po ba, nang dumating sila sa church, around 30 o 40 people yata sila, if I'm not mistaken. At alam niyo ba, siya na lang ang naiwan. Yung 39 umalis na. Hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. But isa lang masasabi ko, dahil nanatili siya, ang dami niyang testimony ng goodness ni Lord sa buhay niya. Why? Kasi yung intimate relationship na andoon eh. Yun ang kailangan ng Diyos. Hindi ba pwedeng pasulpot-sulpot kang parang bula? Sabi mo sa katabi mo, para ikaw ang topic. Sabi mo. Alam mo yung pasulpot-sulpot ka na para kang bula? Lagyan mo ng consistency yung paglakad mo kay Jesus. Para maramdaman mo yung pinag-usapan natin ngayon. Why? Because He doesn't want you to be sad or depressed in your life. Gusto niyang maramdaman mo yung joy na sinasabi natin dito. He wants you to have the joy that comes from abiding in Him alone. Hindi mo makikita yung joy na yan kahit saan. Amen? Because when you are abiding in Him, His joy will remain in you. Simple lang, pinag-usapan natin dito. At alam niyo po ba, sa totoo lang, as per experience, if you have the full of joy of the Lord, it doesn't matter what's happening around. It doesn't matter what's externally going on. Wala kang problema roon. Kasi meron kang joy sa puso mo. Ano man ang iba to sa'yo, wala kang gagawin kundi magligaya lang. Dahil ang presensya ng Diyos nasa iyo. Because in the end of the day, ganito lang yan eh. Bakit sila ba ang Diyos? Hindi naman sila. Pag ako namatay physically, kay Lord ako harap. Bakit isipin ko sila? Bala sila sa buhay nila. Kung gusto nila siraan ka, hayaan mo sila. Kung sila wasakin ka, hayaan mo sila. Yung joy na yun, huwag mong alisan sa puso mo. Amen? Now, listen to me mga anak. If you have Jesus within you, and your life is under control of the Holy Spirit, your life is supposed to be not governed by external circumstances. Hindi ka apektado ng mga nangyayari sa paligid. Amen, 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 amen. Narinig niyo po ba ako? Here is point number 2. Basahin muna natin to. Pakibasa nga. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Tingnan niyo to. Ako babasa. Sabi rito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. And sabi rito, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So ano ang ibig sabihin dito? Bakit ginagamit ko yung sample to ngayon? No, ano yung gusto ko sabihin? Listen to me everyone. Jesus is our modern example in all that doing here. Si Jesus ang ating Diyos, wala nang iba pa. Siya ang ating Savior. Siya yung role model natin. So kaya ko po ginagamit to. Sa verse 2 mismo, ito sa verse 2, sinabi niya that He was able to endure the cross. He was able to despise the shame. Why? Why? Because of the joy that was set before Him. Kaya niya lahat because this joy that was set before Him. Kaya niya tiisin ang sakit ng pagkakapako sa cross. Ipinagbalambakala niya ang kahihiyan. Bakit? Dahil sa kagalakang iniligay sa kanyang harapan. So ganun ka rin at ganun din ako supposed to be. Kahit gano'n pa kahirap yan. Because of the joy God gave it to you in your heart, hindi ka dapat maging apektado ng mga external circumstances. Hello. Naririnig niyo po ba ako?
At ang Panginoong Jesus ay example natin tonight. Amen? Siya kinaya niya. Tandaan niyo nung napako siya sa cross, nung pinahirapan siya, tao siya niyan. Isinantabi niya yung pagka-Diyos niya. Hindi siya tatabla ng pako kung Diyos siya. Malinaw ang sinabi ng Bible. Tama? Isinantabi niya yung pagka-Diyos niya, nagpapako siya sa cross, namatay siya actually sa cross, at nabuhay siya muli. Nung nabuhay siya muli, kinlaim niya pabalik yung pagka-Diyos niya. Doon siya naging Diyos uli, nung nabuhay siya muli one Sunday morning. Amen? So, He endured all the pain, lahat. So, ikaw at ako, because meron tayong Jesus, if you are connected with Him, you have intimate relationship with Him, you are able to endure life because of the joy that was set before you. That's the best time to shout Amen. Palakpakan natin si Lord. Come on. And sometimes, malaki ang problema natin. Why? Because we are so focused in our present circumstances. Ang laki ng problema mo. Why? Because you're so focused sa nangyayari ngayon that you cannot see that God is taking you to another place. Kaya ka dumadating sa ganung sitwasyon because merong gustong gawin si Lord sa buhay mo. Kaya nga pag walang trabaho tayo, thank you Lord because bibigyan ka niya ng bagong trabaho. Tama? Sometimes we are so zoomed in. Alam niyo yun? In what's happening right now sa buhay mo. Doon ka nakapokus. Yung present circumstances that you don't even know. Listen to me everybody. That where you are right now is not where you're going to. But it's where you're going through. Amen? Yung pinagdadaanan mo ngayon, dadaanan mo lang yan. Kasi dadaling ka ni Lord sa next level. Tama? Mga anak, you got to tell yourself with full conviction that I'm not going into these difficulties, but I'm going through these difficulties. Dapat ganon. Kasi pag may paghihirap, focus ka roon eh. Hindi mo alam na, again, vitamins yun para pagpunta mo sa next level. Tama po ba? Because God is taking you to the other side. Something joyful is waiting for you later. Mas malaki ang testing, mas malaki ang testimony. Come on! Why? Because something is waiting on the other side. Victory is waiting on the other side. Success is waiting on the other side. So wag pumokus doon sa circumstances mo right now. Because you need to tell yourself that I'm going somewhere after this. Ganon dapat. Tama? Tingnan niyo si Joanna yung testimony niya. Gamitin yung testimony niya. Nasa Pilipinas siya, hinintay pa siya. Sino siya? Anak ng presidente? Hindi, anak siya ng Diyos. Kaya ganon. Tama? May naghihintay something on the other side. Tama po ba? And I'm going somewhere from these difficulties. Ganun dapat. Dumadaan ako sa ganito because gusto ni Lord tawiran ko to kasi mayroon akong pupuntang mas mataas kaysa sa pinanggalingan ko. Dapat ganon. Amen? My God is giving me the triumph from these difficulties. Going to the other side. Dapat ganon ang thinking. Kasi kung mag-iisip ka, focus ka doon sa nangyayari sa'yo, come on, walang mangyayari sa buhay mo. Ano pa't sinabing Krisyano ka? Tama? Are you there? Naintindihan niyo po ba ako? So, God is taking you to the other side. There is victory, there is success in the other side. So, yung pinagdadaanan mo ngayon, huwag mong pakusan. Dadaanan mo lang yan. Sabi mo sa katabi mo, kung may pinagdadaanan ka, daanan mo lang, huwag mong tambayan. Ayan, ganyan nangyayari sa atin. Tama? Nakapokus ka masyado sa nangyayari sa'yo. Hindi mo naiisip na there is 7,000 promises ng Diyos sa Biblia. Kinalimutan mo lahat yon. Focus ka lang doon sa nangyayari sa'yo. Tama? The scripture says, He endured the cross kanina. It means, ipinako siya sa kanyang dalawang kamay at paa. Tinusok ng sibat sa kanan, tama? Natandaan niyo yan? Sa tagiliran niya, hinatak yung balbas niya. Tumabingi yung mukha ng Panginoong Hesus.
nilatigo siya ng metal, yung latigo, merong mga metal na kagano sa dulo. At ang nangyari, yung balat niya sa likod, balat niya sa tagiliran, natanggal lahat yun. Nakita yung laman niya, nakita yung buto niya. Nagkalasog-lasog ang buong katawan niya. Amen? At yung crown na merong 1 inch na tinik, idiniin sa ulo niya. Pinatay siya at inilibing. Then top of that, God the Father took all our sins, past, current, and future, at ibinigay lahat sa balikat ni Jesus nung siya'y napako sa krus. Now, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo sa buhay right now. Hindi ko alam kung anong sitwasyon meron ka. But sigurado ako na yung naranasan ng Panginoon, hindi yung pa naranasan. Amen? Sigurado ako, ni isa sa atin dito, hindi pa naranasan yung ganun. Hindi ka pa pinako sa kamay at paa, hindi ka pa hinagupit, hindi ka pa tinusok, tibat, hindi ka nilagyan ng koronang tinik, at higit sa lahat, buhay na buhay ka pa, hindi ka pa pinatay. And yet, do all of those things na nangyari sa kanya, he was able to endure the cross, the pain. Amen? Why? Because he knew that after that day, after that Sunday morning, he will gonna be seated at the right hand of God the Father. Alam niya yon, natatawiran niya yon, lalagpasan niya yon, kasi merong naghihintay na success sa kanya. Ganon din tayong lahat. Meron ka pinagdadaanan ngayon, yung joy wag mo alisin sa puso mo because tatawiran mo lang yon. Pupunta ka sa next level ng victory na inihanda ng Diyos para sa iyo. Come on, hallelujah! So tatandaan nyo, let's stay there. Dadaan lang yon, matatapos din yon. I will not live there. In fact, we are not living here. We are temporary only in this life. Lahat tayo dumadaan lang dito. So yung intimate relationship mo kay Lord, yun ang magbibigay ng kasiguraduhan na ikaw ay pupunta sa heaven one day. Hindi reliyon, hindi 7 sacraments, hindi paghahatak ng Nazareno sa Quiapo. Hindi yon. Walang gagawin sa iyo yon. Pupunta ka sa langit because of what He has done, not because of you, not because of me. I'm going to heaven one day because I've got an intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Amen! Yun ang dahilan. Sabi kanina, who for the joy that is set before Him, He endured the cross. He endured the cross for you and me, not just for our sins to be forgiven. Tama? Tiniis niya lahat yung hirap, yung sakit, not just for you and my sins, but so He could be an example to each and every one of us. Naunawaan niyo pinag-usapan natin? Amen? Dahil hindi maikumpara yung dinanas niya sa dinadanas natin sa buhay na to. So our point, message number 2 is, joy empowers us to endure any kind of problems. Salamat sa 3 pumapalakpak. Pagpalain ka ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, yung may conviction, kalabitin mo, yung malakas sa kalabit. Joy empowers us to endure any kind of problem. So, ang gusto ko sabihin sa inyo right now, gaano man kahirap ang kalagayan mo right now, gaano man kabigat ang sitwasyon na meron ka, I don't know what it is. Isigaw mo sa gabing ito na gaano man kabigat, I know God's something on the other side na kapag nalagpasan ko to, merong naghihintay sa aking joy. Amen? Hindi ko alam kailan darating yan. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo. But I know and I believe na gagamitin lang ni Lord yan para dumating ka doon sa ultimate goal niya sa buhay mo. So yung joy, wag mo alisin. Wag kang pumokus sa nangyayari sa buhay mo right now. Wag kang umiyak, wag kang mag-complain. Instead, sabihin mo, Lord, thank you. Because I know
I believe if you endure the cross, I will also endure these difficulties. That's faith. Amen? High five mo yung tatlong katabi mo. Come on, come on, come on, come on. Kanan kaliwa, sabi mo sa kanya, kung may pinagdadaanan ka, huwag kang mag-alala. You're going somewhere. There is something joyful coming. Amen. Hallelujah. Glory to your name, O Lord. Hallelujah. Bless the name of the Lord Jesus Christ. Grabe, no? Grabe, pangalawa pa lang yan, joy pa lang yan, dami pa. Mas matitindi yung susunod. Sa mga darating pang message, magdala kayo helmet. Kasi patindi ng patindi yun. Amen? Bless the name of the Lord Jesus Christ. Grabe, no? Grabe yung salita ng Diyos. Amen? Come on, give Jesus a big hand of applause. Here is the last one, but not the least. Number 3. But let's read first Nehemiah. I will read it for you. Sabi rito, then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portion to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. And sabi rito, 1, 2, 3, sabay-sabay tayo, do not sorrow. Go! Woo! Hallelujah! Yan yung paulit-ulit na kinanta natin kanina. Amen? Listen to me carefully. Ito pong verse na to, nandito to, kasi ito yung panahon. Listen to me, maganda to. Yung mga Israelites, chosen people of God, nagkaroon sila ng malaking realization. Ano yung malaking realization? Na ang layo na nila sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Doon sa mga command ng Diyos sa buhay nila, hindi na sila sumusunod. At nung dumating yung realization na yon, when realization hits them, Scripture says, they weep. Umiyak sila, nagsisi sila. Kasi na-realize sila na masyado ng malaki ang magawa nilang kasalanan sa Panginoon. And because they repent, after they realize what they have done, this moment become holy to the Lord. Bakit? Kasi dahil sa ginawa nilang pagsisisi, dahil sa realization ng kanilang pagkukulang, nagkaroon ng joy sa puso ng Panginoon at naging daan for them to be empowered rather to feel sorrow. Kaya sabi diyan, the joy of the Lord is your strength. Alam niyo sa bawat pagsisisi sa mga kasalanan na ginagawa natin, every day we are sinning, yung mga hindi nag-i-amen, sinungaling kayo. Araw-araw tayo nagkakasala. Kaya araw-araw kang hihingi ng kapatawaran sa Panginoon. And the more na humingi ka ng kapatawaran kay Lord, ang sabi diyan, the joy of the Lord is your strength. Natutuwa ang Panginoon doon. This is not mere joy about God, of accepting God. No. It's actually God's own joy over us, over His people. Natutuwaan, Panginoon, dahil nakikita niya paano mo siya sinasamba. Nakikita niya kung paano mo siya kinikilala sa buhay mo. Kaya yung joy niya, yun yung nagiging strength mo. Are you following me? Ganon ang ginawa ng mga Israelites. Dahil nagsisi sila sa lahat ng kasalanan nila, nagkaroon sila ng realization, God's delight in saving them and restoring them, kaya nagkaroon ng joy sa puso ng Diyos. Ganon din sa iyo at sa akin. Yung makita niya na lahat tayong tinawag ng Diyos, is merong pananampalataya sa Kanya. Na nakikita ng Diyos na tayo, sabing, the joy of the Lord is your strength. Hello. Sabi ba ako rito? And because alam natin lahat na tayo mga anak na ng Diyos, claiming John 1:12, but as many as receive Him and believe in His name, He gave them the chance to become a children of God. Tama? Yun yung sabi. So, anak ba ng Diyos yung katabi mo? Tapigin mo nga, anak ka ba ng Diyos? Tanungin mo.
Tama? So, claiming that word, no po, yung as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Claiming that we are the child of God, amen? Sabi, to those who believe in His name, alam ni Lord na anak ka niya, alam ni Lord na nagsisisi ka sa lahat ng kasalanan mo, alam ni Lord at nakikita niya how you are serving Him well, kaya the joy of the Lord is my strength. Tapikin mo yung katabi mo, ipagyabang mo sa Kanya with conviction. Sabi mo, the joy of the Lord is my strength. Sabi mo. Sa kabila, sabihin mo uli. Third point, the last one. The joy of the Lord is my strength. This is God's joy over us, mga anak. Tandaan nyo palagi. Ito yung joy ng Panginoon dahil nakikita niya yung purposes niya sa buhay mo nangyayari. Nagaganap yung calling ng Panginoon. Yung assignment na binibigay niya sa'yo na susunod mo. Hindi ka nawawala. And sometimes may mga pagkakataong iniwan ka ng karelasyon mo. Iniwan ka ng boyfriend mo. Ipinagpalit ka sa iba. Maliliit na bagay, pinag-aawayan nyo, araw-araw lang sobrang gulo. Hindi siya naniniwala sa Diyos, hindi mo madala sa Panginoon, hindi mo madala sa pinaniniwalaan mo. Hindi mo siya madala sa church, pinag-aawayan nyo ang pananampalataya mo. Listen to me, then praise the Lord for that. Because, you know why? That's their loss, not you. Why? It means God has something much better and joyful for you. Merong much better na inilaan ng Diyos sa'yo. Because alam ng Panginoon that there is so much purpose in your life. At hindi ang boyfriend mo, hindi ang girlfriend mo, hindi ang kapartner mo, hindi ang karelasyon mo, ano ang bibigay ng strength sa'yo? Ang Diyos ang magbibigay sa'yo. Amen! Can you allow them, please? Come on! But listen to me, before I close this, I just want to make it clear, I'm not talking about your spouses. Baka mamaya pag uwi mo, oy, sabi ni pastor. I'm not talking about your wife, not talking about your husband. Tama? Narinig niyo ba ako? Worship team, makita kayo rito. Tandaan niyo to, mga anak, tandaan niyo to. Ang joy na pinag-usapan natin dito tonight is not dependent in circumstances. Music. Okay? Maybe you're in trouble. Maybe nasasaktan ka. Maybe you're in a very bad situation right now. But tandaan nyo, His joy keeps you steady. Yung joy ng Panginoon, naka-steady dapat dito. Dapat hindi nawawala dito. Dapat nasa sistema mo yung joy. Amen? Narinig nyo ako? Look at this. Tandaan ninyo. Joy is a spiritual energy source. Tayong lahat na naglilingkod sa Panginoon, gusto sumunod sa Panginoon, gusto tapusin ang calling, ang assignment na binigay ng Lord sa'yo, ito yung energy source mo. Yung joy. Tandaan nyo, sadness drains, but joy strengthens. Amen? Come on, that's the best time for you to shout amen. At hindi tayo tatagal sa pagsaserve kay Lord kapag nawala yung joy sa puso mo. Because you will serve. Because joy is a fuel to serve. Ito yung fuel natin in serving to endure and continue sa calling natin. Tandaan nyo palagi, kapag ang joy ang nawala, mawawala ka na rin sa church. Mawawala ka na rin. Tandaan nyo palagi, listen to me carefully, in closing. Kaya ka nasa Panginoon, kaya ka nagsiserve, kaya ang sipag mo sa ministry, again and again, because alam mo na save ka na. Hindi ka pumupunta rito, hindi mo gustong pumunta, hindi mo gustong gumalaw, hindi mo gustong mag-serve, kasi gusto mong ma-save. That's wrong. Naandito ka because alam mo sa sarili mo na ang biyahe mo langit. Tanda mo, the joy of the Lord is my strength. That's what gives us the ability to make it true. Yung abilidad na yon kasi may joy ka. It is the joy from the Lord that gives us the strength to make it.
Amen? Naintindihan niyo po ba ako? Meron mo ba tayo tutunan? Come on! So in closing, gaano man kabigat yan, gaano man kahirap yan, kaya mo yan, kaya mo. Why? Because of the vibrant relationship of the Lord between you and Him. Alam nyo, kaya maraming tao na nahihirapan sa buhay. I need to come down in the pulpit. Alam nyo kung bakit? Listen to me. Kaya maraming tao hirap sa buhay, hirap na masolve ang kanilang problema. Alam niyo bakit? Because they are too arrogant. There's too much proud in their life, that they don't want to accept and humble themselves and accept and repent the only way to heaven. Ayaw nilang tanggapin. They are too arrogant. They thought that their job, they thought that their salary, they thought that their bank, their money in the bank is more than enough for them to survive. No. Kahit na marami kang pera sa bangko, hindi makakapagbigay ng joy sa iyo yan. Meron ka rin happiness lang. Iba ang joy. Akala mo, ikaw yung tao na meron ng lahat, walang sakit ng pamilya, maayos ang family, pero sasabihin ko sa inyo, if you don't have the Lord with you, hindi mo malalagpasan ang lahat ng pagsubok. Mahihirapan ka. So tonight, para sa mga first-timer namin, kung ikaw man yung gusto mong i-dedicate yung sarili mo sa Panginoon, mamaya, magpe-pray tayo, ipagpe-pray namin kayo. Simple lang yan. If you want the joy of the Lord as your strength, then accept the Lord Jesus Christ. Tanggalin natin yung arrogant feeling. Tanggalin natin yung pride, yung proud. I'm so proud of my work. I have a 6-digit salary. Hindi ka dadalhin niyan kahit saan. Kahit na malaki pa ang bahit lupa mo sa Pilipinas, kahit gaano kalaki pa ang sasakyan mo, pag inatake ka sa puso, ang dadalhin mo kaluluwa lang, tandaan nyo. At yung kaluluwang punong-puno na sadness, ang punta niya sa hell. Kailangan yung kaluluwa mo punong-puno ng joy. Nag-uumapaw. Why? Because your intimate relationship kay Lord is active nung nawalan ka ng hininga. Tama? Nasa Panginoon ka nung namatay ka. Amen? So again and again, ang kailangan natin, ang presensya ng Diyos sa buhay natin lahat. At tayo mga believer na, listen to me carefully, tayo mga follower na ni Lord, you need your life to be under the control of the Holy Spirit. The third person in the Trinity. Amen? Come on, let's stand and worship the Lord. Come on! Can I pray right now for everyone before we praise the Lord? Father in heaven, sa gabing ito, Panginoon, muli ka namin pasasalamatan. Dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw ang nagbibigay ng mensaheng ito sa amin lahat. Lord, turuan nyo kami na manatili yung joy sa puso namin. Bigyan nyo kami ng pagkakataon, Panginoon, na sa paglabas namin sa lugar na to, hindi man kami truly connected sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, hindi ako lalabas. Kung ikaw man yung kausap ko, hindi ka lalabas tonight na hindi mo tinatanggap truly sa puso mo ang Panginoon Jesus. Because there is a purpose why we are here right now. And that for us to have the joy, that inner feeling of joy na gusto ng Panginoon na maramdaman natin lahat. Salamat po, Panginoon. God the Holy Spirit, thank you for the message you have given us. Thank you, Lord, for the knowledge, the wisdom, the understanding that you're continually revealing to us the secret of God. Holy Spirit, without you, we are not nothing. We're not to speak with boldness. We're not able to encourage people to accept the Lord Jesus Christ in their life without you, Panginoon. You are the source of everything that we have right now. We acknowledge you, Lord. We acknowledge you. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Come on. Let's worship the Lord.
right now. Come on, everybody. Raise your hands. Rejoice, for our King Is here. We're leaving to proclaim you open heaven's gates. We rejoice, for our King is here. You are here. Thank you, Lord. You are here. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You've come in power and majesty. Come on, declare it to your life. You are here. God, you are here. You are here. Thank you, Lord, for your presence tonight. Every Hallelujah. heart has been set free. We worship and we praise. We lift your holy name. We rejoice, for our King is here. Thank you, Lord. We're living to proclaim you open heaven's gates. We rejoice, for our King is here. Come on, declare it. The King is here. Declare it right now. King is here. Declare it right now. Hallelujah. The King Is here. The King is here. Hallelujah. God, you're here. We are captured by you, surrendered to you. We'll never be the same, 'cause you Are here. we're allowed to praise you. Give your glory to you. We'll never be the same. 'Cause You are here. You are here. not beside you, surrendered to you. We'll never be the same. You are here. We're allowed to praise you, give all glory to you. We'll never be the same, 'cause you are here. The King is here. The King is here. Hallelujah. God, you're here. Hallelujah. Hallelujah. I want you to raise your two hands right now. Come on, everybody. Raise your two hands. Father in heaven, we thank you for tonight. We thank you to those heart that is ready to surrender to you right now. You said to your word that if there is 2 or 3 gather in your name, there in the midst of them. Tonight, Lord God, we declare that you are here. The King of all kings, the Lord of all lords, the God of all gods, the Lord and our Savior in this church. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa presensya nyo. And tonight, Lord God, as your people surrender to you, as we raise up our hands in heaven, we bow down our life to you, Lord God. We declare tonight that without you, we are nothing. And the joy that you set us before us tonight, Lord God, as we heard the message that you've given us, Lord, we are humbling ourselves to you right now. Ibinababa namin ang mga sarili namin, Panginoon. At patuloy kami, Lord God, na humihiling sa inyo. Na nawa, Lord God, yung presensya nyo hindi mawala sa buhay namin. Samahan nyo kami, God the Holy Spirit, na habang nabubuhay kami, Panginoon, yung presensya nyo mapasa amin. Bigyan nyo kami ng encouragement, bigyan nyo kami ng boldness, na patuloy naming malakaran ang calling, ang assignment, ang purpose nyo sa buhay naming lahat, Panginoon. Those people who are under the training, Lord, matapos nila ang mga training na meron sila. Makagraduate sila, Panginoon. Karoon sila ng boldness sa tapusin, Lord God, ang lahat ng training na meron sila. And we claim, Panginoon, na marami kaming delegates this coming encounter
Nang sa ganun, Panginoon, mas marami pang tao ang makaramdam ng love at ng joy na itinuro niyo sa amin last week and this week. Hallelujah. Kayo po ang masunod sa simbahang ito, Panginoon. Kayo po ang hari ng lahat ng hari, ang Diyos ng lahat ng Diyos sa Life Harvest Restoration Church. Salamat po, Panginoon, for your glory that have been sent to us. Thank you so much, Panginoon. In Jesus' mighty name. And everybody will declare and say, Amen!